Magandang umaga po sa inyong lahat. You're watching Biok TV. Ituturo ko kayo ngayong araw sa ating area number 1 kung ano po yung hitsura. Ito yung pinaka-entrance. Hindi pa ito na-develop totally. Meron tayong dalawang kambing dyan. Oh. Lahat yan babae, walang lalaki. Kaya walang nanganganak sa kanila. Ito yung pinakabahay. Ito yung bahay ng caretaker na ipinatayo natin 3 years ago na 4 years ago. Kung nandito kami sa sa area 1, minsan-minsan dito rin tayo natutulog. Ito yung kusina, ito yung lababo, meron tayong CR dito, saka yung TV. Merong TV si Dudu Edgar dito merong player, meron siyang handset, walkie-talkie. Ito yung pinakasala. Merong dalawang rooms to Ito, saka dito sa kabila meron din. May maliit na TV. May player siya, saka may mga DVDs. Ito naman yung maliit na ref. Merong laman, isda. Maliit lang siya, pero okay may tanduay pa nga Ito So mga 4 years na to, yung tanda ng bahay na to. Matagal na, pero okay pa naman. Half na semento at saka yung half bamboo. Meron siyang bakod. At dito naman, dito tayo kumukuha ng tubig. Ang ganda yung tubig dito. Kakaulan lang, kaya yung tubig medyo malabo kasi kakaulan lang. Ito yung tubig. Ito yung sapa. Medyo malabo ngayon ang tubig. Yan, masarap maligo dyan Merong mga limasag dyan na maliliit. So pag pumasok ka doon, tuloy-tuloy doon, hanggang doon yung sapa. So maganda siya. Kaya lang ngayon, hindi malinaw yung tubig kasi kakaulan lang. So merong kunting pagbaha. So dito naman tayo sa kabila. Meron tayong pinatanim dito na dwarf. Ay tinanim natin to. Nearly 3 years na. Ito mga bago lang to Bago lang to. Ito hindi masyadong maganda yung tubo kasi may lilim Dapat kasi sa lubi, sa niyog, dapat bilad sa araw. Ito yung mga dwarf natin. Yan. Nasa 500 lahat-lahat to Mahigit kumulang 500. Ito yung mga native. Matagal na to. At saka yung ibang native na nandito, yan. Patanim pa yan ng father ko. Dati-rati, puno ito ng native na niyog. Hanggang doon sa dulo. Kaya lang nung dumating yung Yolanda, halos lahat natumba. So ilan lang yung piraso yung natira. Nasa mahigit siguro 100 yung natira. So maganda yung bunga Maraming bunga yung native Ito na yung dwarf na sinasabi ko. Sa darating na November, 3 years na to. So malaki na. Hanggang doon. Halos pare-pareho yung yung laki. Meron talagang maliit. Kasi naunahan ng damo yata. So dito, hanggang doon yan. Sa dulo. Yung sapa na sinabi ko na kanina, yun na yung dugtong niya. Yun ang dugtong. Hanggang doon sa taas. So nalilibutan to ng ng sapa ito yung mga dwarf. Magti 3 years pa lang. Ang lalaki-laki na. Yan. So ito yung bagong tanim. Yung mga hindi lumaki na mga kinain ng kalabaw. Nag-replant tayo para mataniman uli yung mga nasirang pananim. So ito na yung mga dwarf. Ang laki na. So more or less 2 years bubunga na to. Kasi yung dwarf sabi ng iba, nasa 4 to 5 years na naman So hindi to wala itong abono. Hindi ito nila ginalagyan ng abono. At saka hindi nga naalagaan ito ng mabuti kasi sobrang busy natin. So hindi natin
nalagaan na mabuti. So ito yung ibang dwarf. So yan ang mga native na lubi, niyog. So maganda dito, maganda yung view. Napapaligiran po ito ng bundok. Malamig dito. Lalo na pag umaga, malamig dito. So kung tingnan mo, halos lahat puno ito ng dwarf. So ang kwantong lawak nito eh. Hanggang doon sa kabila, malawak ito eh. Basta marami ito. Kung lahat ay hindi lang nasira ng mga bakat kalabaw, marami talaga ito. So tingnan nyo, imagine, hindi pa nakaabot ng 3 years, malaki na siya. Kasi pag meron kang bakanting lote, yung kailangan mo gawin talaga taniman. Kasi pag hindi mo tinaniman, wala talagang mangyayari sa inyong lote. Tatanim ka o hindi, lilipas ang panahon, lipas at lipas, wala kang anihin pag wala kang tinanim. Pero pag may tinanim ka, sigurado may anihin ka. Ito yung karugtong ng sapa na sinasabi ko kanina. Magmula doon sa ilalim, ito na yung karugtong pataas. So maganda siya. Malamig dito, sobrang lamig. Oh, di ba? Preserve pa siya eh. Maraming kahoy pa. So kaya nga kahit summer, hindi ito nawawala ng tubig. So yung kanina, yung pinakita ko na unang part ng video, nandun yun sa ibaba. Ito na yun sa taas. Pero yung itong sapa na to, hindi dito nagtatapos yan, hanggang dulo pa yan. Doon pa sa kabilang bundok. Malakas ang tubig doon. Magmula doon, bumabagsak yung tubig, dito dumadaloy, papunta doon sa ilalim. Doon sa pinakita ko kanina. So tingnan natin. Oh, maririnig mo yung yung tunog ng tubig eh. Tahimik dito, tahimik. Hindi maingay. Hindi katulad sa city. Mainit na, maingay pa. O, tingnan natin dito yung karugtong ng sapa. Ayan ang pinakamagandang part ng sapa. O, kung makikita nyo ang linaw ng tubig. Hindi pa yan pag walang ulan. Pag hindi lang umulan, malinaw talaga yan. Dito dyan sa ibaba, kunan mo dyan. Ipakita sa kanila. Yan, parang may maliit na falls. Dati-rati dito kami naliligo kaya ngayon hindi na nalinisan. Masarap maligo dyan, hindi masyadong malalim. Mga hanggang baywang siguro. At malamig yung tubig. Ako okay pa yung videographer natin si Jan, pagod na yata eh. Ito, akyat tayo ng bundok. Oh, ito. Kung dito ka, makikita mo yung dwarf. Doon tayo na kanina nang galing eh. Oh, akyat pa tayo dito. Hihingal ka. Ayun, ito na. Maganda yung dito mo tingnan, maganda yung dwarf. Ang dami. Sa tanaw mo lahat, yung paligid, yung bundok. Doon yung yung dwarf pa sa kabila. Ito, meron pa dyan sa kabila. Yan, doon yung side dito. Dwarf pa rin yan. Meron doon sa kabila. Ito, hindi pa nalinis eh. Marami pa talagang pwedeng improve dito at kailangan improve. So, ang lawak niya. Malapit na lang to. Yan ang laki. Tingnan mo yan ang laki. Meron talagang mga puno ng niyog na mabilis lumaki. Meron naman talagang yung paglaki ang bagal katulad nito. Ito kasi pag-unahan kasi sa damo eh. Yung damo kasi dito, hanggang dito eh. Nung hindi pa natin napalinis. Pero ngayon malinis na. Baba tayo.
Yun, ang native na niyog. Sobrang taas. Pero tingnan mo dyan, tingnan nyo ang bunga. Ang dami ng bunga. Habang tumatanda yung native kasi, yung nakikita ko, mas lalong dumarami yung bunga. Halos lahat Halos lahat na native, tingnan nyo. Pare-pareho, ang daming bunga. Pero pag namunga, sobrang dami talaga. So mula dito, matatanaw mo yung sapa doon, maririnig mo ang daloy ng tubig. Diba? Ang galing, ang ganda. Yun, kailangan natin lumapit sa ating paligid. Kailangan nating bigyang halaga yung probinsya. Kasi dito nagsisimula ang lahat yung produksyon ng pagkain. At saka masarap talaga manirahan sa probinsya. Malinis yung hangin. Walang pollution. So ito lang po yung pwede kong maibigay ngayon na impormasyon na pwede kong ipakita sa inyo. So lahat na to, may plano tayo na dalagyan ito ng pataba. So maybe 2 weeks from now, maglalagay tayo ng pataba. So kung ano man yung mangyari sa pananim natin, ipapakita ko sa inyo ang development, lalo na pag dumating na yung panahon na magbubunga na siya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang BF TV. Mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muli.